Sa isang bayan sa Cavite, ang gamot daw sa sakit, buhok ng diwata, di umano? Ang atensyon ng mga eksperto ngayon sa buong mundo nakatutok sa paghahanap ng bakuna at pinakamabisang lunas na pupuksa sa COVID-19. Gamitin mo kamay mo, tapon mo, lahat! Huwag mo kung gano'n, tatanggal mo to, hindi. Tatanggalin mo na. Tatanggalin mo na to. Tanggalin niyo po lahat ng sakit na sa aking katawan. Pero sa totoo lang, noon pa man, marami sa ating mga kapuspalad na kababayan kung saan-saang kamay na naghahanap ng sagot sa iba pang malalang karamdaman. Dito sa General Mariano Alvarez sa Cavite, nanggagamot si Harold. Ano pong sakit? Nabarang kayo? Na kahit daw anong sakit, kayang pagalingin sa pamagitan ng pagmamay-ari niyang hibla ng buhok na hindi raw nasusunog. Ang buhok kasing ito, di umano buhok ng diwata. Ang diwata ay isang espiritu na pinaniniwalaan bago dumating ang mga Kastila. Ang diwata ay may kapangyarihan na ibinibigay sa isang tao, pinapabigay niya yung kapangyarihan na yon upang gumamot o tumulong. Sa iskinita papasok sa kanilang bahay, matyagang nakapila ang kanyang mga pasyente na galing pa raw sa malalayong mga lugar. Finding ng doktor, cancer raw. Palagay ko, hindi ko na raw kayanin yun. Isa sa mga nagbabakasakali, si Mang Leopoldo, na nagmula pa sa Coron sa Palawan. Taong 2018 nung siya'y na-stroke at na-paralyze. Finding ng doktor, dapat magpa-angiogram ako. Yung kawalan po ng pera, dito na ako lumapit. Pasok. Ang hibla ng buhok na di umano galing sa diwata, isinawsaw ni Harold sa tubig. At saka ito, ipinainom kay Mang Leopoldo. Alam ko mapapagaling nga ako. Ay gusto kong maayos na para makabalik ako ng Palawan. O, tingnan mo ako naputol. Wala. Tabletas. Ang mahiwagang buhok, ibinigay daw mismo kay Harold ng isang misteryosong babae sa isang talon. Matangkad siya, tapos matangos silong, maganda mata. Sabi niya, tulungan mo ko. Sabi niya, puputol ako ng buhok ko. Kunin mo, sindihan mo, hindi mo susunog. Gamitin ko raw sa kabutihan. Binigyan din daw siya nito ng mga buto o miracle seeds na pwede raw niyang ipainom sa kanyang mga pasyente na para lang ordinaryong tableta. Sa loob lang ng 3 buwang panggagamot ni Harold, may napagaling na di umano siyang mga pasyente na may malulubhapang karamdaman. Dinutunog sa akin yung mga may goiter. Alala ko yung cancer sa stage 4. Mamamatay na raw, sabi ng doktor. Pero hanggang ngayon, buhay pa sila. Pero hindi lang daw mga seryosong sakit ang kayang pagalingin ni Harold. Pati na raw ang mga gaya ni Evelyn na biktima di umano ng kulam. Nagsugat po ang lahat ng katawan ko. Galing po kami ng hospital. Nakabili ako ng gamot kaso nung ginamot ko lalo silang dumami. Kaya naisipan po namin na magpatingin sa albularyo. Sa loob lang ng 2 sesyon, agad daw naghilom ang sugat ni Evelyn. So mga sugat ko sa katawan, unti-unti nang nawawala. Sa ngayon po, wala na. Magaling na yung sugat ko. Kahit hindi ako nagpapabayad, binibigyan ako ng pasyente, 100, 50, 20. Yun ang kinakain namin ng pamilya ko. Marangal, hindi galing sa kasamaan. At para patunayan ang di manoy kapangyarihan ng buhok ng diwata, ipinakita ni Harold kung paanong hindi raw ito nasusunog. At nung idinarang nga ito sa apoy, ang mga parang hibla ng buhok, kagulat-gulat na hindi nga naupos. Gamot na si Harold, kaya raw magpagaling ng iba't ibang mga sakit sa pagpapainom ng tubig kung saan isinawsaw ang sinasabing buhok ng diwata. At para mapatunayang ito'y mahiwaga, idinarang ito ni Harold sa kandila. Pero ang parang buhok, himala na hindi nasunog. Ano amoy? Ang video, ipinapanood namin sa eksperto. Hindi naman pwedeng gawa ito sa plastic dahil ang plastic, pagka nilagay mo sa apoy, masusunog. Or ganun din ang maninipis na kahoy or buhok ng tao. Na-observe ko rin sa video na pag pinagtagal yung itim na bagay sa apoy, ito ay namumula.
yung reaksyon na yun ay nagkukumpirma na kaya sa akin talagang palagay, ito ay gawa sa metal. Posibleng gawa ito sa maninipis na bakal or itim na maninipis na alambre. Ito ay maaaring galing sa pamilya ng Cucurbitaceae. Yung tubig na ito kung saan sinawsawan ito ng buhok, maaaring unhygienic. Ito ay may dala or merong mikrobyo na maaaring makasama sa kalusugan ng tao at magdulot pa ng sakit. Maaari nating sabihin na ang nangyari na gumagaling ang isang tao dahil sa faith healer ay placebo effect. Merong tendency na ang isang tao ay maaaring makaramdam ng kagaanan ng kanyang karamdaman, yung sasabihin niya na wala na siyang sakit dahil kasi yun yung naging paniniwala niya. No comment lang ako. Basta tatawanan ko lang sila kasi alam ni God at alam ko sa sarili ko at kung ako'y nanloloko lang. Kasi kung nanloloko lang ako, walang gagaling na tao. Kaya nga sabi ko, ginagamot ko sila sa kanilang karamdaman, hindi sa bulsa. Sa banta ngayon ng COVID-19, marami ang nadadarang sa takot. Lalo pat bago pa magkaroon ng pandemic o pagkalat ng COVID-19 sa buong mundo. Maraming mga lugar dito sa ating bansa ni hindi man lang nakakita ng doktor. Kaya kung nagkakasakit, kung saan-saang kamay ng Diyos, naghahanap ng lunas. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.